nangakong maglilingkod sa larangan ng radio broadcast. Isang oras na talakayan, isang oras na balitaan, isang oras na komentaryo. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo at balita tuwing araw ng Sabado at Linggo, alas 9 ng umaga. Saktong-sakto lang ang mga balita, makatotohanan na papanahon sa MI Before. Sa MI Before, nyo online... Saktong-sakto lang ang mga balita, partner. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo. Good morning! Saktong-sakto rin lang ang buhay. Nakatulog. Parang hindi ka naman puyat, ano? Nakatulog ka ba ng maayos, partner, kagabi? Konti, partner. Oy, kuwang ka rin. Bawi pala yung bawi. Brownout din sa inyo? Papitik-petik. Oo ka. Partner, nung isang araw, nasa Socorro ako. Oo. Nagka-brownout doon, 11:30 ng hating gabi. Sumindi ng mga alas 3 na madaling araw. Ganun kahaba yung brownout. Yung mga brownout na walang schedule. Mga walang schedule. Dami ng kun eh. Dami ng nayayamot sa... Ang kuwan kasi, ang nangyayari, yung malimit na brownout, kasi ang dahilan, yung supply ng kuryente. Hindi naman kasi lang sa Oriental Mindoro nangyayari, yung pangkalahatan sa buong Pilipinas, may ganitong kwento. Oo. Kanya lang, nung mga panahon din na wala naman crisis sa kuryente, walang kaya crisis, kasi may crisis ngayon sa kuryente nitong summertime. Gayon din ang nangyayari sa Ormeco. Kaya, sabi ng mga consumers, may crisis sa wala, malimit talaga ang brownout sa Oriental Mindoro. Partner, ano sa palagay mo yung isang dahilan? Dati, ang dahilan nila, yung mga wire, luma na, kailangan palitan, may nag-trip. Ito, ayan. Matagal lang usapin yung partner, ha? Iba-ibang administrasyon yung nagdaan, pero walang solusyon. Tapos, yung pagbulubo pa ng presyo. Mukhang ngayong linggong ito, yung bill natin ngayon, may dadagdag pa uli na ilang sintimo mula sa napukor. So, dagdag pa hirap. Ngayon, yung bagay na yan, sa buong bansa, talagang problema yan. Kaya ang tanong ng mamamayan, kaya bang solusyonan ng gobyerno, national government? Kasi itong usaping ito, national government talaga ang dapat i-priority ng administrasyong Marcos itong may kaugnayan sa shortage ng supply ng kuryente. Meaning, kulang ang mga investor. Dito sa Oriental Mindoro, hindi natin alam kung kulang ang investor sa yung mga tinatawag partner na IPP. Independent Power Producer na ginagamitan natin ng diesel. Kasi yung mga wind power natin dito, siyempre, hindi naman halos gumagana yan. Itong hydro natin, pag tag-init, hindi naman magagamit. Kaya tama yung yung suggestion ni Congressman Arnan Panaligan, partner, na tingnan ng Ormeco yung lahat na po pwedeng maging source of power. Isama ito sa kanilang long plan at yung sinasabi ni Congressman Arnan Paricoy, yung pagtag-init, di gumamit tayo ng solar. Yung renewable energy. Kailangan. Pag ulan, ay di nandyan ang ating hydro. Pag may hangin, yung wind power natin. So, ang alternatibo, sabi ni Congressman Arnan, tingnan ng Ormeco, kumuha ng investor, kumuha ng power producer na gagamitin is solar. At mayroong mga bansa na gumagamit na nito. Ang kwan nga lang dyan, siyempre, anong priority? Ang number one dyan, pare ko, priority ng mga nanunungkulan.
Oo. Sa DOA, di ba, sino yung secretary natin ngayon? Di ba? Oo. Nung panahon na sino ba yung secretary ng Department of Energy? Taga rito sa Kwat. Taga rito sa Oriental Mindoro. Ano ang nagawa nila? Nung time ito ni Duterte, ha? Oo. Si Secretary Cusi. Al Cusi. Itong si Attorney Mong de la Puente, galing to ng DOA. Oo. So, ang tanong ng mamamayan, anong nagawa ng isang Mindorino nung sila'y nasa Department of Energy na kontrolado nila ang lahat na may kaugnayan sa power. Kuryente at langis. Itong mga gasolinahan, sakop yan ng DOA. Ngayon, itong si Attorney Mong, galing dyan sa DOA. So, ang tanong ng mamamayan dyan, tatanungin din siya ng mamamayan dahil ito naghahangad na planong kumandidato na vice governor. Although may siya, yung huli niyang statement. Noong una, maganda yung yung statement ni Attorney Mong na doon sa dyan sa plaza. Although nagpakatotoo naman itong taong ito. Dahil sabi niya, kung kakandidato si E.G. Falcon, yung incumbent, uli, siya hindi ilalaban. Hindi siya kakandidatong vice governor. Although totoo yung kanya, kasi alam niya na hindi niya kayang talunin. Nagpapakatotoo naman itong taong ito. Hindi niya kayang talunin si E.G. Falcon. Si E.G. Falcon. Alam niya ang laban. Kanya lang, kung ikaw ay sundalo, kasi nandiyan ka na matatakot ka sa laban, anong tawag sa'yo? Di ba? Anong tawag sa'yo? Masakit man sabihin, napakaaga pa, hindi ka pa napapalaban, sumursurrender ka na. Sumursurrender ka na. Kunyan, ibig sabihin, lumalaw ka sa larangan ng eleksyon, wala kang idea kung anong gagawin mo, kasi takot ka hindi, tama ka. Yung plataforma de gobyerno mo, hindi mo kayang ipaglaban sa mamamayan. Dahil takot ka, dahil marahil talo ka nga. Mas yung personality lang siguro pero yung mandato mo bilang politiko, bilang naghahangad sa isang mataas na posisyon, wala kang alam sa gagawin mo yun. Kasi ganun ang pagturing mo lang Kung lalaban ito si ganyan, hindi na ako lalaban. Hindi, may mga may mga movement na pwede mong sabihin in public or pwede mong hindi sabihin. Kasi ang puntos ko nga rito, habang iniisip ko yung mga sinasabi ni Atty. Mong, noong una, humanga ako. Dahil napapakatotoo naman siya Kanya lang, dapat in public, hindi mo sinasabi yun. Kasi paano kayo paglalaban ng mamamayan, ng mga botante, kung ikaw mismong tao na naghahangad sa isang posisyon, is takot ka. Di ba? Dapat hindi niya to sinasabi in public. Kasi nalolo moral yung mga supporters mo. Di ba? Ay sinabi niya, kapag kakandidato ikaw uli si E.G. Falcon, ako'y aatras. May mga totoo na dapat mong sabihin, may mga totoo na hindi mo pwedeng sabihin. Kaya sa tingin ko hindi makabuo hindi ko naman pwedeng sabihin mahusay na leader, yung pwedeng sabihin na itutulak talaga si Atty. Mong sa kanyang kandidatura. Because dun sa statement niya, hindi ko alam, ang sabi ko nga partner, nagpapakatotoo si Atty. Mong Kanya lang, ano ba yung PR niya? Kasi bawat politiko, may PR yan Tama ba yung advice ng PR niya o nasurpresa lang yung PR niya doon sa statement ni Atty. Mong na hindi siya kakandidato kapag si E.G. Falcon o yung may incumbent daw na tuloy. Yan sabi niya So, paano kayo paglalaban?
si attorney mo, kinakausap natin to, kanya lang mailap dahil ang kwan pala nito, bawat lakad pala nito na may kaugnayan sa politika, kailangan alam ng konsultant. Nakadepende siya doon sa konsultant niya. Hindi mo to pala pwedeng, nung araw, makakausap mo to ng sarili na, kasi to, kumandidato tong konsyal ng bayan ng Nauhan. At nakakausap ko to, na-interview ko to. Kahit saan pwede mo tong kausapin, interviewin. Kasi nung araw wala walang PR group na kasama ito. Ngayon kontrolado. Kapag ito i-interviewin mo, kailangan pala dapat edited. Tama naman 'yon. Ay kanya lang yung PR niya na-surprise sa ganitong statement sa tingin ko, nalusutan partner. Nalusutan ni attorney mong yung PR niya kung kontrolado niya yung kontrolado ng PR yung bawat galaw niya. Kung mahusay talaga yung PR. Dapat hindi niya to sinasabi in public. Kaya kung nakikinig, siguro napapakinggan ni attorney mong ito. O ng mga kasamahan niya. Partner kung isipin. Ng PR niya. Pwede naman sila magpaliwanag. Ba't ganun? Ba't ganun yung statement niya? Partner kung isipin mo, mahirap pag-market ng politiko. Kasi yung halimbawa, yung PR, kailangan kargado siya paano mo i-market ang iyong politiko. Partner, kung doon pa lang sa PR, doon sa head ng kanyang campaign machinery, sa kanyang core group, may ganun, mahihirapan yung mga nasa baba niyan, partner. Tapos hindi taga rito ang PR niyan, Manila. Baka hindi alam ang galawan dito sa Oriental Mindoro. Kamilmilkanan, baka hindi alam yung mga ganun. Kawawa, ang tingin ko rito, sa totoo lang, habang tumatagal, kasi hindi pwedeng hindi pag-uusapan saan mang platform ng media ang mga ganitong uri ng kandidato. Kasi nga, kakandidato kayo magiging pag-aari na kayo ng mamamayan, kakaliskisan namin kayo, paano namin kayo ibubuto. Ngayon, natural, pag-uusapan namin kayo, si Atty. Mong. At saka hindi lang si Atty. Mong ang pinapapansin natin dito. Kasi ito ay apat na nagbabalak. Kaya sa ito naman, si Atty. Mong nakikita ko, mukhang hindi sa pagandaan ko nito, ang political popularity niya. Hindi sa pagandang popular ang nito. At tingnan natin kung anong, kasi sabi ko nga, ito, pinag-uusapan. Ilan ba to? 4. Jojo Perez. Si Jojo Perez, kahit papano, kahit ay wasak, windang ang political organization nito. At least, may kung ito may pundasyon. May taong nagtutulak sa kanya na malaking sektor. Kasi nga, hanggang ngayon, nasa MBS pa rin ito. Yung grupo ni Attorney Doy, ni Congressman Doy. At saka may kon pa rin ito, may Arnan Panaligan. May Arnan Panaligan ito. Si Jojo Valencia, wag mong sabihin kasi si Jojo Valencia may RGB ito, yung ama nito. Yung ama niya. May magagandang nagawa rin si Governor RGB at saka si daging congressman. At mayroon itong tinatawag na organization, pare koy. Yung ASAP. Yung pa rin yan. At bukod partner doon sa ASAP ba? Nakakasiguro tayo na may mga grupo pa rin yan sa mga bayan-bayan. Lalo pat yung loyalista nitong si dating Governor and Congressman RGB. Si Joel Lyson Luarca, pare ko, sa ilang taong sila ay nakaupo. Worth it ba? Ayan. So, reaction ho ng isa sa mga nanonood sa atin. Ito namang si at saka itong si Jojo Valencia, ang PR nito intact. At taga rito sa Mindoro ang PR. At may sariling media group to. May grupo ito ng media na nanindigan sa kanya, ipaglalaban ka nito. Kasi ang
mahalaga ngayon is propaganda pa rin ng media dahil nga nasa social media na tayo. Although sabi ng PR ni Atty. Mong hindi sila ayon sa ating source, hindi sila sabihin sila ayaw nila sa social media, sa online radio. Nakapokus sila sa mga traditional. Anyway, so tama ho kayo, decision nyo yan. Kanya lang, hindi kayo makakakuha ng, pag gano'n ang mentality mo, nakapokus ka lang sa isang platform ng media, hindi ito, kasi may iba-iba tayong listeners sa radyo, may ibang listeners. Kahit dito sa ating simpilan natin, may sarili akong viewer. Paring Omar, sa programa mo, may sarili kang viewer. So, hindi naman lahat manonood sa atin, hindi naman lahat makikinig ng radyo. Pero, kung ikaw politiko, kailangan lahat ng media platform is i-entertain mo. Itong sa grupo ni Atty. Mong, ayaw nila sa online radio. Ayaw nila. Kumbaga yung exposure, ayaw nila sa online radio. Ngayon, kaya natin ito binabanggit. Pag gano'n ang mentality, sabi nga ni Kon huyo ka. Hindi katuwiran yun na ayaw ko sa online radio dahil halimbawa dito sa atin pag naka-live tayo 3-4 lang ang nanonood. So hindi siguro makakagain ng views. Alam mo yung mga desisyon na tama sa mga katulad yung hindi marunong mag-isip pagdating sa PR. Ito harap-harapan, tapat-tapatan tayo. Di ba? Itong si Jojo Valencia, may sariling media group ito. Di ba? May media itong naninindigan. Siguro 4-6. Na mahuhusay din na nagpi-PR at nasa broadcast industry. Itong si Jojo Perez, wala. Walang tagapagtanggol ito. Wala tagapagtanggol sa media ba yan? Wala. Itong si Rabino kahit paano, tingnan mo Si Orbin Rabino. Babago to sa larangan ng politika, hindi gaano marunong magsalita, hindi bolero. Pero may media itong naninindigan sa kanya. May naninindigan sa kanyang media kahit pinipilit talaga na i-explain, ipaliwanag, paano si Rabino. Bukod doon sa kanyang mga style na papadala ng lechon papadala ng artista. Hoy, partner speaking of artista, happy fiesta po dyan sa Barangay Santa Rita. Parang nag-sponsor ata nung isang may concert din. Itong mayor ng Pola, si Madam Ina Cruz. Alegre. Alegre. Siya po yung nag-sponsor. Happy fiesta po sa Barangay Santa Rita, Pinamalayan. Ito namang nabagit mo si Mayor Ina. Usap-usapan go-governor. Governor ata ang tatakbuhan ng partner. Pag si Ina ang kumandatong governor, halos lahat ng media, magkakaiba ang paninindigan. Pero ito, ipaglalaban to. Ibig sabihin, maraming magpupuputak dito para ipaalam ang plataforma de gobyerno ni Mayor Ina. Kumpara kay Governor Bons. Yan yung mga tunay na analysis. Iba-iba yung political innovation ng pero sama-sama pa kay Ina yan. Itong si Atty. Mong walang medyang, ewan ko lang, baka naman mayroon, hindi natin alam. Pero yung maninindigan na media, katulad kay Jojo Valencia at saka kay Rabino, itong si Atty. Mong wala dahil iba ang katuwiran ng PR nito. Iba-ibang katuwiran. Anyway, pinag-uusapan lang po namin kayo dahil nga sa kayo ay magiging kayo, public figure na kayo. Kasi partner ngayon pa lang, kailangan mo na kasing i-confer sila yung mga nagtutunggali, yung magkakalaban para mapakinggan at makita rin ng taong bayan yung sitwasyon. At saka madaming issue na ibabato, kaliwat kanan. Partner, mahirap na batuhin na pag nakaposisyon na yung mga yan. Ay dapat ngayon pa lang, na ipaalam na natin sa taong bayan yung ganitong setup ng mga politiko. Tayo, sabi nga natin doon sa last na program natin, ang karanasan natin sa Mindoro, partner, lahat ng nag-pro-mining, ang partner, tinatalo Yung time natin sa Victoria, may mga konsehal diyang incumbent konsehal na first term. Nung pumutok yung another 3 years na panunukulan nila, tapos nakita ng taong bayan na pro-mining,
partner, laglag lahat. Kung naaalala mo yun. Diyan sa part ng Victoria. Dito sa sa Oriental Mindoro, kung yan, nabanggit mo yung pagmimina. Ako tatanong ko nga sana sa iyo yung kumusta na ba yung yung 25 years moratorium? Yung 25 years mining moratorium, kung hindi ako nagkakamali, maglalaps na ito sa 2027. 2027. Parang, ito napakahalaga sa magiging board member sa ngayong 2025. Pag nalaps ito, ano bang gagawin? Kailangan muling magkaroon ng isang ordinansa na palawigin pa itong pagbawal na magkaroon ng pagmimina dito sa Oriental Mindoro. Dati ang komite na may hawak dyan si Bukal Rap Impantado. Dati. Nung panahon na yon, ang sponsor niyan, ang Vice Governor noon si Tade Benturanza, si attorney, Vice Governor. At isa sa mga proponent niyan, si kasalukuyang Governor ngayon, na dating board member, si Governor Bons Dolor, board member siya. Si dating Bukal Greg Turano. Sila Turano, Apasan. And then Turano, Apasan, Malapitan, parang Atty. Manso. Noong time na yun, nung may pasa yung 25 years moratorium. Tapos Bons Dolor. Yun ay panahon naman ng gobernador si Governor Bart. Bart Marsigan. Hey partner, good morning. Good morning kay Chud Mahugway ng Barangay Pahilahan, Pola. Mahugway. Good morning, SK. Sana'y lagi kang ligtas. Kaya yun ang ko natin. Binabanggit ho namin ito. Partner, tanda mo nung dati, binigyan mo ako ng tasking. Sabi mo sa akin, partner, natin, magkaroon ka ng comparison. Lalo pa pag-usapin ng politika. Kasi partner, tama din naman alam mo ba, yung nagdaan at yung sa kasalukuyan, kailangan mo talagang i-compare para madama ng taong bayan. Ano ang nagawa nung dati at anong nagawa nung ngayon? Ay ngayon, partner yung mga maglalaban-laban, ang nakaposisyon lang dati diyan sa Vice Governor partner ay si Jojo Perez dati. Panalo nga ni J-Pal. Pero yung tatlo partner wala pang nagagawa partner yan. Wala pang nagawa. Kung sabihin natin, baka malinis pa, fresh pa from the farm. Malinis ba ito. Pero ano ba talaga ang gagawin ng mga magkakatunggaling ito? Sa simple nga lang, sabi mo nga, yung PR pa lang, sa simpleng pagkausap ay may ang paninindigan doon sa PR Partner, pag ganun kasi ang klase ng na maglilingkod sa bayan, paano ka paniniwala nun? Wala kang sariling desisyon. Itong sikong kasi, alam mo sa totoo lang, ang dami ka itong si attorney mong, mahusay na tao to. Abogado. Ang daming mga ibig sabihin, ang daming pinakikialaman ito ngayon. Ibig sabihin, nasawsaw. Yung usapin ho sa singil ng barko, ito, tinutuo niya, nag-file siya. Petition na wag naman ganun kataas. Maraming maraming pinakikialaman na yung pagingialam ho nito, sa aking palagay, is bahagi lang ng political propaganda. Hindi naman talaga totoong kaya siya nagmamalasakit because yung nasa puso niya. Sa totoo lang. Kasi ang dahilan, itong sa barkong ito, ilang taon na yan, pandemic time pa, pauli-uli siya dyan. Nung pumutok lang ang balita na siya kakandidato, saka lang siya nagpetisyon. Bakit di siya nagpetisyon nung hindi pa siya nagbabalak na kumandidato? Kaya may political color kung bakit niya pinakikialaman to. So okay naman to. Kanya lang, alam mo sa PR, pag may PR ka, yung mga ganyang bagay, kailangan i-capitalize mo yan. Gumagalaw ka para mapansin ka, kailangan yung PR mo, paputokin nila to, i-packaging, yung mentality, political packaging mentality, kailangan
spread mo to sa tao. Partner, nakita Di ba? Ay, wala. Okay. Hindi ko ibig sabihin, hindi kinagat. Hindi, kasi kulang nga eh. Hindi kinagat ng tao yung ganong uri ng propaganda. Kasi ito, para fair tayo. Sana mapanood ni Atty. Mong. Itong ASAP ni RGB, ano nga, may meaning ito eh. Basta't ito tungkol sa power. Yun, yung ASAP. Yung ASAP niya. Good morning kayo YouTube. Yung laman ng ASAP ni RGB, hindi pa man nagbabalak kumandidatong itong ng gobernador, vice governor si Joanna. Matagal lang sinasabi to ni RGB, nasa politika pa siya, lalo yung mga vision niya, yung mga balakid niya sa Mindoro, na ngayon ipinagpapatuloy ng kanyang anak. Ito'y bahagi ng conditioning ng utak ng tao, kinokondisyon about the politics. At isa pa sa mga nag-organize ito, nung araw, itong asap-asap na ito, sinasakayan ito ni Alcosi, sinasakayan ito ni Atty. Mong. Yung pala, yung anak ni RGB is magiging kalaban ni Atty. Mong sa vice gubernatorial race, Maricoy. Kaya yung kumaga, yung totoo lang, yung PR ni Atty. Mong, iwan ko lang, magaling daw yung PR nito, pero hindi pumapatok eh. Kasi sa halimbawa, partner, panahon ni Irap, ano yung... Ito, partner, talagang mahusay yung PR, almost magwa 1 year na ata yung paggalaw. Tanda mo dati, ang tarpaulin, basketball league, yung mga nagkalat na tarpaulin sa buong Mindoro, hanggang dito sa Kalapan. Nagpa-basketball league pa to. Nagpa-basketball league. Basketball league. Ay, partner, kung sana, alamin ni Attorney De La Fuente yung ganitong setup na, bakit bigla nawawala yung pangalan? Ay, kahit partner sa survey. Hindi po may pick up. Hindi po, partner. Tama. Kumpara kay Joanna. Kami, hindi ko kami PR ni Kwan, ha? Partner, bakit hindi kami PR dito ng mga kalaban mo. Bakit itong si Rabino, partner? Si Mr. Orbin Rabino. Yung kanya mga pa-concert, bigay ng lechon, kung ano. Nagana eh. May nakukuha eh. At saka pinag-uusapan, partner. Pinag-uusapan. What if palabasin mo si dating Vice Governor Jojo Perez? Pag-uusapan din yan eh. Pag lumabas yan eh. Pero bakit ikaw hello Mr. Madam PR? Bakit ganun? Partner, wala eh. Wala talaga na buti na obserba mo yung ganong yung ganong pangyayari. Hindi po may pick up. Sayang lang ang husay ni Atty. Mong pag ganito. Pero maayos pa na. Diba, panahon ni Kwan, yung bahagi ng political propaganda lang naman yan eh. Panahon ni Irap, ano yung pinakang banner ko ni Irap noon? Yung jeep ni Irap. Diba? Yung walang kamag-anak. Diba? Yung era para sa mahirap. Diba? Yun ay propaganda lang nila yun eh. Panahon ni Pinoy. Ano naman yung political propaganda ni Pinoy? Bangon Pilipinas. Diba? Panahon ni Duterte. Ano yung propaganda ni Duterte? Yung pick up sa mamamayan na mapapansin ka. Dito naman sa lokal, tingnan mo si Bons Dolor, si Governor Bons. Ang matindi ang propaganda niya, yung ito ang gusto ko. Hanggang ngayon, yan yung kanyang propaganda. Ito ang gusto ko. Paano naman ang gusto namin? Ito ang gusto ko. So, ano lang yung gusto niya? Yung gusto ng mamamayan. Hindi, yun naman ay kuwan. Yung mga ganong katwiran, kabalintuanan naman yon. Nasasabihin nila, gusto lang ika mo ang nasusunod. Kaya yung gusto ng mamamayan, hindi mo. Pero yun ay kapilosopuhan lang na... Yung kay Congressman Doy, dati. Mindoro bago sarili. Parang bayan political, bago sarili. Political. Diyan magaling si Congressman Doy eh. Yung mga... kay dito sa kasalukuyang mayor, taong bayan ang masusunod. May mga ganun. Yung kay kay Atty. De La Fuente, katanggol mong attorney. Hindi wari kwan. Parang mukhang hindi kaya ang kwan dyan kailangan spread out mo yung kwan mo ang buhay ng tao parang basketball. Ano yung pa-dribble lang? Pagulong-gulong lang? Aasenso tayo dahil ang buhay ng tao ang daming mga lalabas dyan na mula sa kalaban, pang-political propaganda
na kailangan dapat sinasagot ito, sinasakyan, sinasagot, ina-arrange ang PR niya. Ni Atty. Mong. Pag ganun ang PR niya, hindi nga natin kilala eh. PR ka, tapos hindi natin kilala. Partner, tapos yung mga slogan partner ng mga politiko, lalo pa yung mga traditional parties at mga traditional party, kahit local, ay ginagawa yung partner pag nakaupo na sila. Ang gusto ko lang alam ba yung Mindoro bago sarili, nangyari. Oo. Sa first district ng Oriental Mindoro yan, yung education, yung health. Ako partner, sinasabi ko lang yung buhay na karanasan na, yung construction nga ng road, yung farm to market, hindi na kailangan ng ng isang obligasyon tungkulin ng namumuno yan. Pero yung ilang mga health, education, pang mga pangangailangan ng mga mamayan ay nasusunod, dapat nangyayari yun. Tayo dito sa taong bayan na masusunod, may nangyayari din naman siguro na ang nasusunod na yung taong bayan. Sana, pag magagawa ng slogan ng isang politiko, gagawin. Dati, tanda mo partner yung action agad. Kaya ang sinasabi ho namin dito, ang dami kayong ang daming sasalaging mga isyo, both hindi lang si Atty. Mong, maging ito. Kasi lumalabas yan pag panahon ng eleksyon. Partner, sabi dito ng ating mga listener at viewers. Good morning po, sabi ni Chona Castillo. Balik tayo dito kay Sir Joel. Balik po tayo sa brownout. Balik po tayo. Taga-partner, taga Socorro ito. Siguro nararamdaman niya yung kasi yun ng partner, alam mo ang tanungan sa part ng Socorro, hindi partner, kailan kaya magkakakuryente? Hindi partner kailan uli mag-brown out? Nabaligtad yung Although, sa atin... Ganyan masalimot nga ho yan, at saka ang daming sumasawsaw dyan sa Ormeco, na hindi naman masama na pakialaman niya ng politiko. Hindi, tsaka napakarami ng mamayan din partner, yung siya yung perwisyo buti yung mayayaman, yung mga middle class, yung mga mayayaman talaga, may sariling generator. Pag nawala ng kuryente, automatic, tatakbo ang kanilang yung pangkaraniwang mamayan, iyak ng mga bata sa sobrang banas. Gawa sa brownout na yan. Kailangan nasusolusyonan yan. Tsaka sa pangkalahatan, may kwan yan may kwan yan may pinag-aralan yan, inassist yan ng isang grupo. Sa tuwing magba-brown out, sa buong Pilipinas, magkano ang nawawala na pera na maaaring pumasok individually? Simple nga lang, dito sa ating himpilan, pag nag-brown out, imbes na tayo makapag-program, makapagtrabaho tayo, hindi. Yung may mga negosyo. Di ba? Pag brown out ang pag-usapan, marami hong factors to, mga kadahilanan, at mga nangyayari ho sa kabuuan sa ating bansa. Tapos, siyempre, pag wala kang stable na kuryente, sinong investor ang pupunta sa Pilipinas? Partner. Pangunahin ngayon yan, yung ganyan walang investor na mag-sa'yo, magtatangka. Lugi ka kagad yan lalo pa kung ang i-invest mo ay gawaan ng yelo. Wala basahin mo partner. May komento si Chud Mahugway. Joel Lyson Luarca, magpa-solar ka na kasi kuya. Yon ang solusyon. Yan ang solusyon, solar. Ni SK Chud. Magpa-solar daw Sir Joel. Sabi ni Sir Chud. Yun ang yan ang problema at maraming galit. Kaya minsan pag ang politiko gagamitin mo, ang propaganda mo ay pag ako ang naging vice governor, aayusin ko ang takbo ng kuryente dyan sa Ormeco. Nako, pag yan ho ang ginamit nyo. Pero partner napapanahon, kailangan... Marami sa mga galit. Kailangan may solusyon talaga. Kung sa latagan lang ng programa nila, nitong mga naglalaban sa politika na ito, dito sa lalawigan natin, kailangan yung solusyon ay masolusyonan talaga ito. Ito partner, bibit-bitin nila ito. Itong issue na ito. Issue ng inflation, ng kahirapan, issue ng pagmahal ng bigas,
issue ng kuryente pa nangunguna yan, partner. At saka siguro hindi na yung mga issue pa. Issue din ng kapatid portion, meron ba 'yon? Kapatiran portion. Basta lahat yan, yung lahat na nagiging problema ng mga mamamayan dito sa ating lalawigan, sana mabitbit hanggang sa meeting de avance nitong mga politiko na to. Kaya yun ang yun doon sa isang episode ko, sinabi ko, dahil panahon ng eleksyon, itong si Mayor Ina, napapabalita na mag-governor, kakakanto. Kaya sabi natin dito, abangan natin ano ang dahilan kung bakit siya kakandidato lalabang gobernador. Kasi napaka-risky kahit papaano, napakahirap talunin itong kasalukuyang administrasyon ni Governor Bones. Dahil nakaposisyon. Kasi sabi ko nga sa iyo, sa panlabas na kaanyuan, makikita mo naman ang dami nitong project. Kung ikukumpara sa panahon ni dating congressman, kasalukuyang congressman Boy Umali, yung 3 years ni Boy Umali pa second term at ganun din si Bones, tingnan mo sa panlabas sa kaanyuan yung mga proyekto yung nagawa. Di hamak na mas mabilis ang trabaho ni Governor Bones. Ngayon, kakandidato ngayon si Mayor Ina. Kasi ang mga tanong din lang naman dyan ng ilan, yung hindi nakakaalam, ano naman ang nagawa ni Mayor Ina sa kanyang bayan? Sa kanyang bayan. Di ba? Na po pwede niyang i-duplicate sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Na pwedeng di ba? Oo. Na kaya niyang pantayan o higitan pa si Governor Bones. Pero partner ha, ano yung sasabihin niya sa mamamayan? Yung Pola, yung tourist, yung mga tourist spot diyan ay nag-i-improve. At malay mo kasi sabi nga natin ang mukha ng isang probinsya, ng isang bayan ay nakadepende kung ano ang pamumuhay ng mga mamamayan doon, ang status ng pamumuhay. Ikalawa, kung ang political stability at ang mga tao ay ang mga investor ay mga dayuhan, gayon ay pagpapakita yan na umuulad ang isang bayan o ang isang probinsya. At ang sukatan partner yung yung katayuan pang-ekonomiya ng mga mamamayan. Sabi nito, ano ba to? Chud, tama ba? Hugway. Sorry po sa pronunciation ka kung tama. Hugway. Support ko si Mayor Ina sa Governor. At sabi partner nung isa pa. Shout ni Chana Castillo. Shout out po sa mga pisan ko dyan sa Bisayan, Oriental Mindoro, sa Hipag ko dyan, sa Bagsok, Socorro, Oriental Mindoro, kay Nene Bahala. At syempre, good morning kay Sir Jotu Alea Marasigan. At kay Nene Bahala. Ayan. Anyway, itong si Ma'am Chona, ito ari yung dalawang magkasunod na nanalo dun sa patribya. Mamaya uli daw, magpapatribya pa uli. Kagabi, hindi. Dapat last kagabi. Ang problema ay sobrang napagod ho ang ating engineer. Hindi nakapag-program. Ayan, mamaya hong hapon o mamayang gabi sa kanyang. Anyway, tuloy-tuloy ho tayo. Ang sa amin ho rito, wala kaming ipinipiar ng politiko sa vice gubernatorial. Mayroon ho kaming mga kliyente rito hindi namin ipinipiar. So, kliyente ng opisina na napapanood nyo yung kanilang mga political propaganda. Ayan ho natural. Kahit sa himpilan ng radyo, kahit vlogger ka, sa social media, meron ka talagang ipinopromote pagdating sa politika. Ang opisina, ito hong nga pala, ang pangalan ng company natin ngayon ay hindi naman Sir Advertising. Baluarte Broadcasting Station. Baluarte. Anyway, yan naman ho'y ipa-plug namin. At babaguhin natin ang setup. Babaguhin po ang setup. Hindi naman Sir Baluarte Broadcasting. Anyway, at sinasabi ho namin dito, yun pong kagalingan at kapintasan, kahinaan ho ng ilang mga kandidato sa Oriental Mindoro. Libreng publicity na ho ito sa kanila. Yung comparison, hindi pwedeng walang comparison. Hindi pwede walang comparison. Kaya sabi ko nga, itong si Atty. Mong, sayang baka pag hindi nagbago ho ang style ng kanito,
Pagpartneran. Oo. Na, pag hindi na-pick up talaga yung ginagawa, partner. Tapos ang tanong doon, siya ba ang kukuhaning kandidato ni running mate ni Governor Bones? Yan pa ang mga tanong dyan. Kasi sabi ko, kung sino man ang kukuhaning running mate ni Governor Bones, sabi ko nga, may laban-laban. Pero until now, walang pronouncement ang Bones sa Vice Governor. Pwedeng sabihin, bahala na kayo sa Vice Governor kung sino. Mga board member ko lang. Kasi nga, tingnan mo, itong si Dayo Panaligan, Kunsyal Panaligan, Rafael Panaligan, sa mga lakad ni Governor Bones, kasama na ito. Kasi tumalon ito ng bakod. Tumalo ng bako. Kaya nga medyo masama ang loob nung kanyang pinsan. Ni Congressman Arnan. Yung pala ang bago. So, itinataas na ng kamay. May picture itong si Governor Bones na parang sinabi, parang GSM kapamilya. Parang ganon yung tema niya. Kasama na si Panaligan at saka yung mga board member niya. Ibig sabihin, si Panaligan is kinuha na, lantaran at isinisigaw na ng GSM ni Governor Bones na kasama sa kanyang team, sa kanyang political family. Itong si Atty. Mong, kung ito talaga ang kukuhanin ni Bones Dolor, kailangan may mga ganun ng senaryo. Pero wala pa. Wala pang nangyayari. Kasi pwedeng ang kuhanin ni Governor Bones, pwedeng Valencia, pwedeng Jojo Valencia. Ano ang mga kadahilanan? Anong dahilan? Di ba? Pwedeng si Mong. Di ba? May mga dahilan kasi yan eh. May mga dahilan yan. Hindi lang porke malakas, porke mahina, may mga personal na kadahilan yan kung bakit kukuhanin. Yung magiging panatag ka. Okay, kung sakasakaling ang Vice Governor na kuhanin, si Jojo Valencia, pare ko, ang tanong dyan ng mamamayan, yung mga sumasali sa ganitong uri ho ng usapan, politika. Kasi si Bones Dolor, si Governor, is produkto yan ng Valencia. Political products itong si si Governor Bones. Kung si Governor Bones is magbabayad ng tinatawag na utang na loob. Ano ba sa English ang utang na loob, pare? Credit inside. Utang na loob sa larangan ng politika. Walang kapantay. Magagaling talaga ang mga taga Mindoro. Walang kapantay. Magmamahal ang isang ina. Go for governor. Partner Sabi ni Sir Joel Lyson Luarca ng Pinamalayan. Walang kapantay. Magmamahal ang isang ina. Go for governor. Ayan. Magagaling. Kaya, tapos kunyari, ito pa, pag-analyze dyan. Kung matutuloy si Mayor Ina ng governor, sino naman ang kanyang vice governor? Definitely, hindi niya kukuhanin si Mong. Hindi niya kukuhanin si Mong. Bakit, partner? Dalawa lang ang pwedeng kuhanin ni Mayor Ina. Kung sasama sa kanya, pero mukhang aayaw daw sumama eh. Jojo Perez. Jojo Perez. Pero ayaw daw sumama ni Jojo Perez kay Mayor Ina eh. Balita natin. Baka kay Bones, kay Governor. Sabi ni, ayon sa ating bubuwit, mananatili akong independent kisa naman ako'y sumama kay Mayor Ina. Kay Jojo. Daw. Yan, may daw na. So, ang malapit-lapit na po pwede, depende yan eh. Kasi, ang tingin ko, kung tutuloy si Mayor Ina, maaari, sino tutulungan ni Mayor Doy? Yung MBS. So, alangan Bones. Siyempre, Ina yan. Kasi, ang mahalaga kasi sa isang politiko, yung may paninindigan, may prinsipyo, hindi yung pabali-balintong. Hindi pabali-balintong. Ngayon, kung sino ang sasabihin ng MBS na, dito ka, kasi may isang paninindigan si Kong Doy eh. May isang salita ito eh. Hindi ito pabali-balintong.
Oo. Hindi katulad ni Atty. Mong. Inuupakan na ika ako ni paring Edmond Serra. Ay, hindi kita naman inuupakan. Di ba ayaw nyo sa online radio? Partner, tayo, baka sabihin natin, hindi rin natin alam kung sinong dadalhin ang mayora ng Calapan City. Sa Vice Mayor. Pero mayroon yan. Meron yan. Kasi yung mga yan, halimbawa, kung may kompleto na live, Mayor, Vice Mayor, Konsehal, syempre sa Gobernador at saka sa Vice Governor, dala-dala rin. Maganda rin yung political packaging ni Rabino. Si Orben. Although, sabi ko nga, itong si Rabino, may kasupladuan yan. Pero, iba naman yung personality niya doon sa kanyang political, tawag doon, political estratehiya. May pera. Ginamit niya yung pera niya sa pagpapakilala sa tao. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng questionin kung saan niya, kung pera-pera lang pera niyang personal yan. Kahit anong gawin niya, wala tayong magagawa dyan. Choice niya yon na magpa-concert, magpa-lechon. Yun yung paraan niya na pagpapakilala. Hindi naman siya namumurwisyo sa inyo. Kung masusustain ito ni Rabino, tapos kunyari ito ang Vice Governor ni Ina. Di ba? Kunyari, ito namang si attorney mo ang kuhanin ni Bon. Sabi ko kanina, may puntos ka na attorney, may libre ka ng propaganda sa akin kahit ayaw nyo sa online radio. Di ba? Pag ikaw ay nakuha ni Bons, lamang-lamang ka na sa kalaban mo. Lamang-lamang ka na sa kalaban mo. Plus 10 partner. Ganun ba? Ay, may Alcosi ka pa. Di ba? Kasi pamangkit to ni Alcosi. Kanya lang yung mga kanyo. Kaya lang yung issue ng brownout. Yun ang kanyo. Lalabas yan. Itong issue ng brownout, ibabato ito ng mamamayan kay attorney mong kasi galing sa DOE. Anong nagawa niya sa mamamayan? Anong nagawa niya sa kooperatiba para mabawasan ito? Tsaka pag-aralan nyo na yung usapin ng mining. At sigurado tayo pag nagkaroon ng debate at hindi mawawala yan i-sponsoran uli ng isang kilalang school dito sa Calapan. Kailangan galingan nyo na ang sagot dito. At kailangan nyo mapapayag ang mamamayan na talagang kayo dapat... Itong usapin ng mining, alin man dito sa apat na magbabice governor, kailangan i-capitalize ito. Isigaw nyo sa taong bayan na kung kayo ang magiging vice governor, pwede kayo mag-sponsor sa isang resolusyon na muling palawigin ito. Kasi pwede, kahit vice governor ka, pwede kang mag-sponsor sa isang batas pare, kahit vice governor ka, although presiding officer ka, malaki ang impluensya mo sa mga board member kung ano man yung pwede mong ipanukala. Kasi vice governor, capitalize nyo to. Yan yung mga issue partner na kailangan masagot. Yung kuryente, yung issue ng mining. Yung inflation, national issue, dating sa local. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ng national. Partner, tingnan natin kung anong sasabihin ng PR ni attorney mong. Iyon. Pag ganyan. Yan naman kasi partner, ito preparation itong midterm election ng mga mga malaking political party para sa May sa 2028 presidential election. Wala na tayong oras, baka si paring Lino nandiyan na. Good morning. Good morning. Omar Clergo po. Edmond Serra po, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ang trivia po ay mamaya. Ang trivia mamaya. Ay kay engineer. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-B4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo. Pinapanood, pinakikinggan
Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.